Bubuksan na natin. Titingnan natin yung loob ni Pau MR na 1,600 watts. Okay lang kahit na mawala yung kanyang warranty. Yan, nakasil. Hindi ko pa nakikita yung kanyang loob. At isa pa kasi, gusto ko siyang ibaba kasi mataas yung kanyang location. Yan, oh. Mataas. Ibababa natin para pag mag-set tayo or may gusto tayong tingnan, madali natin makita kasi mababa. At para na rin sa mga nagre-request ng wiring. So ngayon, i-rewiring natin siya para isa-isa. Okay, tapos bubuksan natin. Yan. Tapos yung solar, walang grid brownout niya. Yan muna, battery tapos yung solar. Yan o, 229 volt AC, grid wala. Kanina pa brown out. Okay, patay na natin. Ang maganda kasi nito, kahit pinatay natin, basta naka-on yung solar, nagcha-charge siya. Ayan o, diretso pa rin. Okay. Patay na natin isa-isa. Ready na natin kalas-kalasin lahat. Pati wiring, isa-isayin natin. Kaya itong video na to, may katagalan para lang sa mga interested ng wiring. Medyo technical. Okay, tapos yung interesado na makita yung loob niya, rewiring. Siya nga pala guys, sa mga nagtatanong na simpleng diagram ito guys. Simple lang. Ang nagpahirap lang dyan, ito. Tapos yung synchronize niya sa distribution. Okay. ATS, no need ATS kasi meron na siya sa loob. Kaya lang medyo may mga kailangan tayong isalang-alang sa kanyang neutral applied. Ito yung inverter, meron siyang cut off or yung circuit breaker, battery. Solar panel, meron siyang cut off or circuit breaker. Tapos yung output. Tapos cut off papunta sa bahay. Tapos yung grid, meron siyang cut off or circuit breaker. Okay, unahin natin yung battery kasi ito yung critical. Ito na yung ginagamit ko. Ayan. Kaya naman yan na 5 oras. Oops. Nilagay ko lang yan pansamantala pero hindi pa natin i-wiring. Design lang muna. Kailangan natin ng ganito para sa ating marking. Lalo kung bagong wiring or magre-rewiring tayo, kailangan natin. Tapos mahiwagang pen. Sisikapin natin na kahit papaano ma-less yung wiring. So, yan, natanggal na natin siya. Matagal ko na rin siya ginagamit. Kita naman dito sa kanyang inlet ng ventilation. Marumi na siya. Kabilaan, diretso yan. 24/7 ang kanyang operation. So, ngayon, bubuksan natin siya. Ngayon ko lang makikita yung loob niya. Tapos, linisan na rin natin. Okay. Ingat. Okay. Ayan. So, nandito na lahat yung kanya MPPT charge controller.
Pansamantala, tanggalin muna natin. Okay. Ito yung kanyang control panel. So yan siya guys, so, fresh na fresh. So kakaiba dun sa sa 4.2 or 3.2 kilowatt. Separate yung board ng kanyang MPPT charge controller. Dito iisa. So dito yung kanyang inlet ng solar panel papunta dito. So dinaan na sa board, hindi kagaya sa ibang mga variant yung mas malalaki kasi separate yung kanyang board ng MPPT. So mas malaki siya. Eto maliit lang yung board niya. Kung i-upgrade natin itong board niya, gagawin nating 3 kilowatt, malamang hindi siya kasya. Tapos ang hindi ko lang alam dito kung pwede yung ibang mga ganito. Kasi kung magpapalit tayo dito, malamang yung kanyang yung kanyang MPPT ngayon kasi magkaiba yung kanyang starting voltage. 30 to 400 DC. Okay? Tapos ito yung kanyang DC-DC converter, isa yung transformer niya kasi 1.6 kilowatt lang naman siya, tapos 12 volt. Yung 24 dalawa, 3.6 kilowatt. Okay mga kapasitor, ito sa high voltage. Tapos ito siguro yung niya. O nga, ito yung kanyang MPPT charge controller, dalawa yung kanyang inductor. Tapos ito yung diode niya, pero dalawa yung kanyang IGBT. Medyo malabo kasi meron siyang plastic. Yung kanyang current sensor para sa kanyang MPPT. Ito na rin siguro yung kanyang charger ng battery. Aside from solar panel, pwede rin sa grid. Ang maximum ay nasa 60 ampere yung current niya. Tapos ito yung kanyang inductor para sa kanyang output. Medyo manipis kasi nga 1,600 lang naman. Pero kung 3 kilowatt, mas makakapal. Tapos yung kanyang output capacitor malaki. Ang ginamit nilang mga capacitor, SMP, SMD, parehas lang naman yun eh. Yung mga IGBT niya sa kanyang output, yung kanyang transistor diode. Okay, 4. Ayan. Bali pinag-isa na lang yung kanyang yung kanyang MPPT kasi yung iba nandito, nakadagdag dito. Malamang mas maganda yung ganun kasi modular, pwede mong baklasin lang yon kung sakaling sira yon. Eto kasi obligado kakalkalin yan. Tapos ito naman yung kanyang relay. Sa higher variant or higher capacity, yung kanyang relay ay nasa 50 ampere. Pero ito, sa tingin ko lang nasa 30 below. Okay, yan yung relay ng kanyang output, yung kanyang ATS. Tapos wala yung kanyang relay para sa kanyang ground. Wala. Okay. Tapos ito yung kanyang drive. Drive board. Lahat nandito. Yung nagko-control dito lahat-lahat. Okay, hindi na natin tatanggalin yung board. Matrabaho kasi magwa-wiring pa tayo. Pero almost the same pa rin sila guys ng mga function, mga feature sa mga higher capacity. Like 4.2 kilowatt, mga 5,000. Yung kanilang mga blower pag na-block, nasungkit, nag-lock, mag-a-alarm. Tapos ang gusto ko dito, hindi papasukin ng butike. Meron siyang filter, tapos foam sa loob. Eto. So hindi siya papasukin ng butike. Yan. Tapos meron siya dito. Hindi siya papasukin kasi nga kung minsan kalaban ng electronic mga butike. Ipis, ganon. Kasi mangingitlog yung ipis, ididikit niya yung itlog niya, basa. Yan, dun magkaka-trouble. Dito hindi siya makakapasok. Wala siyang papasukan. Okay. Walay na. Yan. Mas pa natin konti. Okay. Yung hindi kakalikutin ng bisita. Kasi pag may bisita, pakialamero yan. So, ito lang naman yung una nating ilalagay sa the best na paglalagyan natin. Ganun ba yan?
siguro ang huli nilang nilalagay ay battery. Pero sa akin, yun ang pinakauna kasi yun ang pinakamalaking battery. Mahirap isiksik. Pag yun ang nahuli, wala na. So sa akin, battery muna. So ang una nating ilalagay ay yung kanyang battery dito. Meron siyang sign ng positive at negative papunta dito. So para siyang baliktad kasi nga supposed to be dito yung inlet. Pero ngayon, ito yung papunta doon. Itong BMS kasi nito guys ay subok ko na siya. Kahit ma-overload mo siya, magka-cut off lang siya. Tapos pwede siyang i-connect by Bluetooth. Pwede mo siyang i-disable, parang circuit breaker din lang. Tapos fully automated. So ganun lang, parang cut off lang to. 125 ampere. Next ay yung kanyang mga input at output ng mga circuit breaker. Okay, so unahin natin yung kanyang solar. Tapos grid. Tapos dalawang output. Okay, maluwang pa para dagdagan natin in the future. So sa grid muna tayo, ito yung input, papunta dito, papunta sa inverter. Tapos yung output, pabalik dito, pataas, dito na. Okay, tapos yung solar panel natin, galing dito, papunta dito. Papunta naman dito, tapos dito. Okay, sundan nyo na lang. Number 12 ang gagamitin ko sa grid, tapos always yung polarity natin, yung live at neutral. Kasi dito, hindi maganda yung kanyang ginamit na relay kay 1600 watts na POWMR. Okay. Then, yung output naman isunod natin. Daan natin dito sa taas. So, ito yung input, ito yung output. Papunta dito yung isa. Tapos, ito naman yung output. Yan, ito yung papunta sa grid. Ito naman yung input para sa solar output. Dito sa input, papunta dito. Okay. Ngayon, yung solar na lang. Tapos yung mga extension dito na outlet para sa grid at inverter. Tapos yung switch ng ilaw. So, dito yung input. Sa taas, output papunta dito sa inverter. Okay. Ngayon, kung sakaling sobra siya, sayang din naman kung puputulan natin, baka mag-renovate na naman tayo. Iwasan natin magdugtong. Tiklop na lang natin sa loob ng sa cable duct. Yan ganyan. Maluwang pa naman eh. Yan, para malinis. Almost done na. Yung solar input, output, always yung kanyang polarity. Ayan. Positive, positive. Okay. Next, yung input ng grid. Tapos yung output distribution. Sa grid installation naman tayo, eto meron siyang polarity, neutral. Meron siyang sign dito na neutral kasi nga hindi siya nakarelay dito. Yung neutral dito, diretso dito sa output. Ayan. Tapos neutral dito, lahat ng neutral, dire-diretso na yan. Yung positive lang or yung live ang nagre-relay. Okay. Ayan, sana masundan nyo. Neutral, live. Okay. Neutral, live. Neutral, live. Neutral, live. Live pala dito. Neutral, live. Okay, sana masundan nyo. Okay, so natapos na natin siya. Magkagabi na naman. Ayan, kahit paano nagkasya yung mga dating mga cable duct. Supposed to be yung mga ganitong magre-recycle tayo, hindi na siya kasya kasi nga na-chop-chop na siya. Okay, so pwede naman natin pagdudugtong-dugtungin. Unless na hindi siya nalamog masyado, yung mga ganyan, bungi-bungi. Okay lang siya. So, yung mga additional mga accessories kagaya ng inverter tapos yung isang DPT charge controller. Next time na siguro pag meron na tayong may dagdag na panel. Kahit nandito siya, hindi naman nagagamit. Okay, kahit pa paano,
naka eye level na siya. Ayan o. Masyado lang konti. Konti lang. Okay, so subukan natin kung walang palya. Baka mamaya hindi na aandar. Okay, naka-separate yung yung kanyang circuit breaker sa battery. Yung cut off. Okay, try natin. Kung walang sasabog. Okay, ayos naman. Subukan natin. Ayos! Ayun, meron na. Sa output, subukan natin. Okay na. Ayan. Ginagamit namin kasi na pansamantala yung isang power station. May brown up pa naman. Ayan, delikado. Walang kuryente yung grid. Okay, pwede taas natin yun. Walang laman. Solar panel. Okay. Tapos, mamaya na ito sa main house. Kasi naka-feed doon yung yung power station. Sa grid, wala pa. Okay, so ayos naman. Na-detect niya konting araw pa. So ayan yung setting ko guys, oh. Saan ba? Ayan. Naka-SBU ako. Tapos 40 sa charging APL. Ayaw ko sa ayaw ko sa UPS. Ayaw ko yan. Balik tayo sa APL. Naka-user. Ayan. Tapos yung iba, depende na sa inyo. Okay. Ayan. Ayan. Ito yung grid. Direct ito sa grid. Pero dun sa main, naka-circuit breaker siya ng 30 ampere. Okay. Next time ulit.